Palawan, kilala bilang huling ecological frontier ng bansa. Ngunit isa rin sa mga pinakamayamang lalawigan sa mineral sa buong Pilipinas, lalo na sa nickel at iba pang metallic deposits na nakabaon sa mga kabundukan. Ang ilalim ng lupa ay kasing yaman ng mga kagubatan at dagat na nakikita sa ibabaw. Sa maraming bayan, matagal nang alam ng mga residente na hindi lamang ganda ng tanawin ang yaman ng isla, kundi pati ang mga batong may dalang mataas na halaga sa pandaigdigang merkado. Dahil sa yamang mineral na ito, pumasok at patuloy na pumapasok ang malalaking operasyon ng pagmimina sa Palawan, mga proyektong naghuhukay ng malalaking bukas minahan, nagpapagalaw ng mabibigat na makina, at nagbabago sa mga anyo ng ilog, kabundukan at komunidad kapalit ng kita at ng trabaho. Kasabay ng pagpasok ng industriya ng mina, tumitindi rin ang pangangailangan sa masusing pagbabantay, pagsukat at pagmomonitor upang masigurado na ang pagkuha ng mineral ay hindi lamang magbubunga ng hindi na maibabalik na pinsala sa kalikasan at sa mga pamayanang nakadepende nito. Ngunit hindi tahimik ang laban. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga taong tahimik na nagbabantay, sumusukat at nagtatala, mga mata at tenga ng bayan. Ito ang Multi-Partite Monitoring Team. Dito sa Palawan, dati huni lamang ng mga ibon at lagastas ng tubig ang maririnig. Ngunit ngayon iba na. Kaagaw na ito ang tunog ng mga makina mula sa malalaking mga proyekto at mga kumpanya. Kapag nasira ang kanlungang tubig o watershed, ganoon din ang kabundukan. Unang tatamaan ang mga magsasaka, mga mangingisda, at siyempre ang komunidad na umaasa ng kanilang kabuhayan mula sa kagubatan at sa kalikasan. Kaya kailangan ng masusing pagbabantay kung talagang sinusunod ng mga kumpanya ang kanilang mga kondisyong pangkalikasan o mga pangakong pangkalikasan na nakasaad sa kanilang Environmental Compliance Certificate o ECC, ganon din sa Strategic Environmental Plan Clearance o SEC Clearance. Tuwing ikatlong buwan, may mga taong tahimik na dumadaan sa mga putikan, sumusugod sa mga panganib, ganon din sa mga ulan, upang makuha lamang ang tamang datos. Sila ang mga bumubuo ng Multi-Partite Monitoring Team o MMT mula sa pamahalaang nasyonal, pamahalaang lokal, mula sa barangay, mula sa non-government organization, mula sa people's organization, ganon din sa civil society group, na tahimik at seryosong gumaganap ng kanilang tungkulin kahit walang palakpakan at walang kamera. Ang MMT ang tagapangalaga ng katotohanan sa likod ng mga operasyon ng extractive industry sa Palawan, alinsunod sa patakaran ng CEDAW 2010-21 na siyang Implementing Rules and Regulations ng Philippine Mining Act Republic Act 7942, ang DAO 2017-15 at iba pang pulisiya na nag-uubliga sa pagbuo ng MMT bilang third-party auditor ng mga proyektong may malaking epekto sa kapaligiran. Layunin nilang masiguro na bawat proyekto ay sumusunod sa mga alituntunin ng batas pangkapaligiran, tulad ng Environmental Compliance Certificate o ECC, ang SEC Clearance, ganon din ang Environmental Protection Enhancement Program o EPEP. Dito nakasulat ang mga pangakong dapat tuparin ng kumpanya: proteksyon sa tubig, sa hangin, sa lupa at sa kaligtasan ng tao. Ngunit higit pa sa mga dokumento at papeles, ang MMT ay simbolo ng pananagutan. Isang paalaala na ang likas yaman ay hindi lamang pag-aari ng iilan, kundi pamana at karapatan ng buong sambayanan. Sa pamamagitan ng MMT na ipapakita na ang pagpapasya tungkol sa mga proyekto, lalo na sa pagmimina, ay hindi dapat ginagawa ng sarilinan, kundi may bukas na paglahok ng mamamayan, ng lokal na pamahalaan at ng iba pang sektor. Ito ang diwa ng DENR Administrative Order No. 2017-15 o Guidelines on Public Participation under the Philippine Environmental Impact Statement System.
na tahasang nagtataguyod ng tuloy-tuloy na partisipasyon ng mga komunidad at stakeholder sa pagmumonitor ng mga proyekto at pagbalangkas ng mga hakbang pangkalikasan. Sa ilalim ng patakarang ito, ang MMT ay hindi lang teknikal na grupo ng eksperto, kundi konkretong mekanismo upang marinig ang boses ng mga taong direktang apektado ng mga proyekto. Kaya't sa bawat kulong, site visit at ulat, pinapaalaala ng MMT na ang kalikasan at likasyaman ay kolektibong pananagutan at kolektibong ipinaglalaban. Ngunit higit pa sa dokumento, ang MMT ay simbolo ng pananagutan. Isang paalaala na ang likasyaman ay hindi lamang pag-aari ng iilan, kundi pamana ng lahat. Kaya't kailangan ang tuloy-tuloy na partisipasyon ng mga komunidad at stakeholders na itinataguyod mismo ng Department Administrative Order 2017-15. Ang kailangan natin paunlarin dito sa current team natin sa MMT ay yung kanilang technical na kaalaman patungkol sa kanilang ginagawa. Yung bawat yung kaalaman nila doon sa kanilang mandato bilang isang ahensya na kasama dito sa multi-party monitoring team. At ang nakita ko rito, lalo na po yung ating members from the non-governmental organization, ay dapat matutukan natin sila na ito yung mga dapat na kaalaman, ito yung mga dapat nating intindihin para mas lalo natin magampanan yung ating mga dapat kampanin dito sa multi-party monitoring. Bago pa man sumabak sa field monitoring and validation, sinisimulan ng MMT ang linggo sa isang entry meeting kasama ang kumpanya. Dito nila binabalikan ang findings ng nakaraang monitoring at tinutukoy kung alin ang mga isyu na kailangan tutukan sa susunod na mga araw. Araw-araw hinaharap ng MMT ang mga hamon ng pagiging tagapagbantay. Sa init ng araw o sa buhos ng ulan, kailangan silang pumunta sa mga malalayong lugar. Minsan maruruming ilog, minsan bulubundukin. Halos wala ng signal o daan. Ang fieldwork ay hindi glamoroso. Madalas maghapong pagod at may panganib, pero sa likod ng pagod may saysay dahil bawat test tube ng tubig, bawat litrato ng lupa ay patunay na may mga matang hindi natutulog para sa kalikasan. Hindi kapangyarihan ang sandata ng MMT. Hindi rin ito maaring basta-bastang magpasara ng isang kumpanya, kundi maaari lamang magbigay ng mga rekomendasyon. Gayunman, ang mga datos na nakakalap nito ang nagsisilbing katotohanan. Bawat ulat ng kanilang isinusulat ay nagiging tinig ng mga taong hindi naririnig at ng mga ilog na walang boses. Pagkatapos ng entry meeting, agad na kumikilos ang iba't ibang subgroup ng MMT upang isagawa ang kani-kanilang validation at monitoring activities sa loob ng mining tenement. Sumama ako sa National Greening and Rehabilitation Subgroup para sa field validation. Sa kabila ng matinding init ng araw at mahirap na trail, matyagang tinungo ng grupo ang mga rehabilitation area upang suriin ang mga survival ng punong itinanim, ang kondisyon ng mga hakbang sa soil stabilization at sa kabuang pamamahala ng kumpanya sa mga permanenteng idineklarang mined out area. Batay sa kasalukuyang polisiya ng DENR sa pag-i-issue ng Special Tree Cutting Permit, obligadong magtanim ang mga mining companies ng 100 punong kahoy kapalit ng bawat isang pinutol bilang tree replacement measure. Dahil dito, madalas na nagkakaroon ng mainitang pagtatalo, ngunit konstruktibong palitan ng paliwanag sa pagitan ng kumpanya at ng mga validator hinggil sa tamang bilang ng seedlings, uri ng species na itinanim, lokasyon ng pagtatanim at aktwal na survival ng mga itinanim na puno. Ang sinasuggest nga, maghanap ng species na hindi ganong lumalaki na madodominate ito, madodominate ng progress. Na masusunod yung 5x5. Masusunod pa rin yung 1x1 nyo eh. Hindi ganito na panay progress. Wala kasi talaga siya. Ang saya. Sayang happy. Masusunod pa rin yung 1x1 eh. Yun yung pinakonsider. Pedro.
dapat dahil fruit trees siya. Meron po yan 10 to 20% fruit trees kasi nga biodiversity. So yung iniisip namin biodiversity. Hindi naman po kami nagtatanim na puro fruit trees ng buong Hindi, kaya lang, kaya lang. Ito lang bakit may dito, bakit dito lang mga puro fruit trees? changes lang na ganito. Subukan na puro fruit trees. Ito hindi naman to halos lahat. Meron din ibang hindi fruit trees dyan. Habang nag-iikot ang NGP at Rehabilitation Group, ay inabutan namin sa Lagdec ang isang grupo ng mga sundalo na naghahakot ng mga kahoy na ibinigay ng DNR mula sa mga cut trees ng minahan. Ito ay upang magamit sa mga kapaki-pakinabang ng mga proyekto. Yung beneficiaries po, dapat government agencies. We have a policy po na sinusunod doon, yung Malacanang Memorandum Order po. 162 na kung saan nandun po yung requirements. Meron po itong list ng prioritization. Okay. Ang priority po natin una is yung mga calamity victims. Okay. And then next is yung mga schools. Then list down na po dun lang yung mga government agencies. What about the requirements? Hindi ba tedious yan? Sa requirements po, ang tedious na requirements dun is yung dapat COA or auditor po ng province ang mag-issue ng certificate of loan fund. However, yung red po natin, nagbigay siya ng guidelines to facilitate the disposal. Syempre, nabubulok po yung mga kahoy. Hindi ko pwedeng matagalan. So, kung sino yung accountable financial officer ng requesting office or agency, siya po ang mag-certify na wala pong available na fund yung office dahil syempre yung mga working financial plan naka-download naman yan sa kanya-kanyang agencies. Okay. So, they have the right to certify naman po Okay. kung may fund or wala sila for good materials. Last question, why only government agencies are entitled to be beneficiaries? Yun po yung nakalagay sa Malacanang Memorandum. Do you think it's because of accountability? Yes po, kasi these are government properties. Okay. At kapag nag-dispose po tayo ng government properties, hindi naman pwede sa private individual. So, if in case, kailangan halimbawa yung mga typhoon victims, so rehabilitation ng kanilang mga bahay or mga facilities na nasira, it's the local government units or barangay ang nagre-request para po doon ipamahagi sa kanilang mga constituents. Ang tree planting o tree replacement ng mga minahan ay hindi lamang nakasentro sa mga endemic species sa gubat, kundi kinabibilangan na rin ito ng pagtatanim ng iba't ibang fruit-bearing trees na mabilis na mapapakinabangan ng komunidad kapag lumaki na ang mga ito. Ito ay bunga na rin ng paghikayat ng ating pamahalaan na gawing kapaki-pakinabang hindi lamang sa kalikasan, kundi pati sa kabuhayan ng mga residente ang mga programang rehabilitasyon at revegetation sa mga lugar ng mina. May mga araw din na kailangan suungin ng MMT ang matitinding lakaran upang marating ang mga tree replacement area sa Bakawan. Isa rito ang tree replacement site sa Barangay Igang-Igang sa Batarasa, kung saan mahaba ang biyahe, hindi lamang sa kagubatan, kundi pati sa Katunggan, upang personal na masilip ang mga accomplishment ng kumpanya sa proyekto. Kadalasan, ipinapakontrata ng kumpanya sa mga lokal na organisasyon o residente ang tree replacement activities upang mabigyan sila ng dagdag na kabuhayan at direktang pakinabang mula sa mga programang rehabilitasyon sa kanilang komunidad. Tay, ikaw nakatilaw tayo, anong pangalan mo po? Tisyon Bantite. Ilang taon na ho kayong beneficiary nitong patanim sa Bakawan? Ganun din na. Sobrang isang taon. Lumaubos siya isang taon. Sobra isang taon na. So, paano ang agreement ninyo dun sa kumpanya? May ano man kasi yung 3 taon sa Magkano ang kada hektarya? kabuuan, sir. Sa 9 ba yan o 10? 90 ilan, sir? 90,000. So, 90,000. nakakatulong naman sa inyo. Ayos na rin, sir. Ayos na rin. Nakatulong din sa katungan yung ano namin. Ano bang nangyari? Bakit naging ganyan yung patunggan ninyo? Anong nangyari? Yan na yan, sir. So, nauling na. Nauling. Pero ngayon, uulingin pa rin. Wala na. Takot na, sir. Wala na. Kahit yung mga pambahay namin, wala na. Kaya magpaalam kami. Itong mga membro ng MMT, nakikita niyo ito kada basketball. Oo. Oo, sir. Punta man sila dito. Nagpunta sila. Magsisipag din pala sila. Oo. Magsisipag sila. So ngayon, maliban sa kayo nagtanim, kayo din ang nagbabantay. Kami na. So kasama yung dapat sa loob ng 3 taon, mabantayan din. Oo. So nakakatulong, ano bang pakinabang sa inyo ng Bakawan?
sir. Marami. Sa mga pangwa ng mga Chelsea sir, mga tuway na yan. Pag masok ka lang siya, maano lang sir. Maraming makukuha dito, mga 5 na yan. Pero kaya nakaraan sa napag-inanayan dito, Wala na. wala. Kuda lang na Patay na yung mga tuway. So, ganun kahalaga ang pangawan sa buhay natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakaplano ang mga lakad ng MMT. May mga pagkakataong kailangan nilang agad na umaksyon sa mga reklamong hindi nakalista sa opisyal na itineraryo, lalo na kung may kinalaman sa operasyon ng mina ang hinaing. Sa insidenteng ito, tinungo ng NGP at ng Envy Group ang Sitio Gamayon sa Batarasa upang imbestigahan ang reklamo ng ilang residente hinggil sa umano'y pagbaba ng tubig sa creek sa kanilang lugar na nakakaapekto na sa kanilang kabuhayan. General, anong reklamo dito? Yan sir, may report kay Sir Boy na nawalan daw ng tubig dito. Aha, itong creek na ito. O kaya binavalidate natin ngayon. Mas meron naman. May tubig naman po. So this is just part of the regular functions of the MND. Brad Boy, anong reklamo dito sa ano na to, sa creek na ito? Dati kasi itong wala pang operation yung Bulangjaw, ito natural flow ito. Okay. So ito ay Gamayon Creek, natural Gamayon, flow. okay. So ngayon, nung magkaroon ng operation doon, nagdidiman sila na bakit pumula. Mhm. Karoon ng ito, sanitation. Mhm. So ngayon, nung nakaraan, bumalik tayo rito, Mhm. ikaw mismo, na-recommend mo ito na maging sampling station. Ito, di ba? Mhm. This becomes a part of the environmental impact. Mhm. So, ano natin, ma-maintain sa responsible mining, yung magandang malinaw na tubig. Kasi kailangan natin mag-ano doon, mag-protect din ng watershed para i-maintain natin ito. Kailangan lang magsasakay ito. Diyan maraming katutubong nakatira. Marami. Mga dyan, mga komando pa eh. Sa mismong lugar na ininspeksyon ay pinasasagot agad sa kumpanya ng mina ang issue kung kinakailangan pang imbestigahan o ng karagdagang imbestigasyon ay pagpapatuloy ito ng MMT hanggang makuha ang konklusyon sa issue. Ang red yung MPSA. Ito po yung MPSA. Nasa loob tayo. Sa loob. Nasa loob ito ng MPSA. Nasa loob pala. Ano eh. Ito, nasa loob ba ng ito? Ito po kasi yung mga kabahayan dyan. Yung national road. Ito po yung puti. Yun. Ito po yung mga kabahayan. Tapos ito yung nandito tayo banda sa may area na to. Nasa loob pa ng PSA. Maging yung swimming Kasi ito pool, sir. yung pool eh. Ito yung pool po ata. Ito po yung labas na yung pool. Labas yan. Nasa Yung loob. swimming pool. Oo, labas na siya. Pero yung itong area na to, sakop pa. Itong yan na to, pasok pa sa MPSA. Siguro, nagugutom siguro. So ngayon ay mag-aalas 11 na ng gabi. Yung ibang membro ng MMT nagpapahinga na, no? Yung membro ng MMT sa NGP sa rehabilitation, yung membro ng mga ng MMT sa environmental, tawag natin environmental group Envy, no? Nagpapahinga na sila, pero yung membro ng MMT na nabibilang doon sa tinatawag nating sampling group ay gising pa at hanggang alas 12, minsan hanggang alauna na madaling araw, umiikot sila doon sa mga istasyon na napili, no? Designated na stations, monitoring stations ang tawag doon, at kumukuha sila ng reading, no? Sa noise, meron din sa tinatawag nating air, at pagkaaraw naman sa malalayong lugar, no? Meron din sa dagat, sa marine. So yan ang buhay ng MMT. Hindi ito bakasyon pagka pumupunta rito ang miyembro ng multi-party monitoring team, kundi talagang trabaho. Sumasabak din sila syempre in the process sa mga panganib habang nasa labas. Kung ikaw ay nasa Envy Group, umaakit ka ng mga bundok at tinitingnan mo yung compliance ng kumpanya. Kapag ka naman ay membro ng sampling group, pupunta kayo ng dagat, sumasakay kayo ng bangka, lalo pat yung mga lugar dito sa Southern Palawan, may mga buhaya. Minsan, nakikita pa nila yan, nakikita pa ng membro ng MMT habang dumadaan sila, yung mga buhaya dito sa Rio Tuba sa Batarasa. So, hindi madali ang buhay ng multi-partite monitoring team. Hindi biro ang tungkulin ng isang MMT. Sa mga gabing tahimik at karamihan sa mga mamamayan ay nagpapahinga mula sa maghapong pagod. Gising pa rin ang isang subgroup ng MMT at umiikot sa iba't ibang lugar sa impact area ng minahan upang sukatin ang level ng ingay. Ginagawa ito bilang pagsunod sa mga pamantayan sa kaligtasan at upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga residente na nakatira malapit sa operasyon ng mina. Hindi lamang iisa, ngunit marami ang sampling station na pinupuntahan ng grupo base sa kautusan na rin ng DNR Environmental Management Bureau
at salig sa EIS process ng kumpanya bago pa man magsimula ang minahan. Ang lokasyon ay nakadepende rin sa project footprint, impact zones at control o reference sites. Unang tanong ko sa ilang decibels ang national standard pagdating sa noise meter? Sa ganito na residential po, pag night time ay 55 decibels to 60. ang standard po ang noise. So pag lumampas dyan, caution ng company. Depende yan sir, may mga remarks tayo sir. It's possible na tumaas siya bahagya, may kumakaw na aso, may paligid. So hindi naman na porque tumaas siya is kagagawan ho yun or sanhi po yun ng operation po ng mahinga. So, anong significance ito, Ral? Bakit pati ito minamonitor natin? Ano yun sir? Ako po. Anong significance? Anong kahalagahan niya? Bakit kailangan i-monitor tayo yung ingay? So, importante po ito, no? Para malaman natin if yung operations ng mining is may epekto o nakaka-apekto pagdating sa noise level. So, kumbaga kapag ito ay nasa standard pa, ibig sabihin, yung nagagawang noise ng mining operations ay hindi pa nakaka-apekto sa buhay, no, sa ang tawag dito, sa mga residente na malapit sa area. Yun po. Hindi lamang datos ng ingay ang kinukuha at sinisiyasat ng grupo, kundi pati kalidad ng hangin na nalalanghap ng komunidad sa primary impact area ng minahan. Bahagi ito ng usaping safety and health at mahalagang barometro upang matiyak na ang kumpanya ay sumusunod sa umiiral na mga pamantayan. Kapag lumampas sa itinakdang antas ang mga nakuhang datos, agad na uuobligahin ng DENR-EMB at ng Mines and Geosciences Bureau MGB ang kumpanya na magpatupad ng mga hakbang upang mabawasan ang potensyal na polusyon. Kung hindi ito susundin, maaring humantong sa multa o mas mabigat na parusa, kabilang na ang posibleng pagpapasara ng kumpanya. Sa kanilang libreng oras, hindi pahinga kundi pagbuo naman ng mga ulat ang pinagkakaabalahan ng mga kasapi ng multipartite monitoring team upang sa huling araw ng monitoring ay agad na maipakita sa kumpanya ang mga dapat ayusin at isaalang-alang. Maaring hindi perpekto ang bawat detalye, ngunit sa abot ng kanilang kakayahan ay ginagawa ng grupo ang lahat upang matiyak na ang mga nakasaad sa Annual Environmental Protection and Enhancement Program o AEP ay tunay na ipatutupad ng mga kumpanya. Sa totoo lang, ang buhay natin bilang membro ng multi-partite monitoring team dito sa mga minahan, kagaya ng Rituban Nickel Mining Corporations, talagang medyo mahirap sabihin ko, lalo na kapag tayo ay nasa ground, no? Ang daming mga challenges. Unang-una, napaka-risky ang ginagawa natin. Inaakyat natin kahit matatarik na lugar. Tinitingnan natin yung mga kaloob-looban ng kanilang mga operations. Sobrang napaka-panganib, no, sa part natin. At however, napaka-exciting naman kasi ang dami nating natututunan. Nakikita natin yung mga compliance nila na akala ng iba ay parang nasa libro lang, nababasa lang. Pero pag pumunta tayo sa ground, talagang nakikita natin na talagang compliant naman itong mga minahan na nandito sa atin. Sa 3 hanggang 5 araw na monitoring at validation ng MMT, kinikilala at itinatampok ang mga magagandang nagawa ng kumpanya bilang bahagi ng pagtalima sa mga rekomendasyon ng mga taga-subaybay at sa mga umiiral na batas. Kasabay nito, maingat ding itinatala ang mga kakulangan at paglabag upang agad na matugunan at maipanumbalik sa tamang pamantayan ang operasyon. Bagamat nananatiling sentro ng maraming debate ang usapin ng responsible mining sa bansa, mahalaga na bawat lumilipas ang panahon ay mahigpit na binabantayan ng MMT
ang pagsunod ng mga kumpanya sa itinakdang mga panuntunan at obligasyon sa kapaligiran at komunidad, lalo na sa isyu ng rehabilitasyon. Pero alam naman natin na as long as na yung compliance ng mga monitoring activity ginagawa natin, from time to time mayroong mga changes yan, may pagbabago, may mga strategy na matutuklasan na naman, like kanina nga lang po. So may mga species na ini-introduce sa area. So yun yung magandang setup na along the way may mga natutuklasan tayo na pwede pang i-introduce. So far masasabi natin complete, but then tayo naman ay hindi naniniwala tayo na yung education nga tuloy-tuloy. So hindi lang nagli-limit sa ngayon, but then tinitingnan din natin ano pa yung pwedeng mabago at ma-introduce sa mga susunod na compliance monitoring activity naman ng MMT. Actually, para sa akin ay siguro para sa akin po ay sapat na, at kung meron man siguro mga daragdag pang mga pag-aaral, siguro idagdag na lang po natin doon sa mga kung meron pang mga pagkukulang. Para sa barangay po, yung participation pa ninyo, naging power ng barangay? Yes po, malaki po ang nagiging part namin dito. Attorney, malaki po. Actually, sa mga problema ko po sa barangay na ipaparating ko po ng maayos. No? Hindi lang naman po sa akin, kundi sa mga kasamahan ko na may gustong ipaabot ng mga problema, napapaabot ko po. Sa bawat pulong ng MMT, hindi lang ang mga technical na datos ang nasa mesa. Kasama rito ang takot, galit, at pag-asa ng mga tao. Ang pagbabantay ay hindi lang usapin ng agham. Ito rin ay usapin ng pananagutan at impluwensya sa komunidad. Sa isang panig, naroroon ang kumpanyang may proyekto at kapital. Sa kabila, ang mga residenteng umaasa sa lupang iyon para sa kanilang kabuhayan. Nasa gitna ang MMT, tagapamagitan, tagapagpaliwanag, at tagapagsalita ng kung ano ang makatarungan para sa tao at sa kalikasan. With personally, attorney, palagay ko hindi sapat. Napakalawak kasi ng coverage na dapat nating makita with regards to the benefits ng community, ng government at ng ating mga stakeholders. So tayo nakatutok lang sa annual environmental protection program nila, sa compliance nila, iba sa ECC, ganon. So marami pang mga aspeto dapat nating pakialaman siguro, na dapat malaman, like the implementation ng kanilang Social Development Management Plan, SDMP. Napakahalaga po yan kasi pag lumabas tayo sa komunidad, laging tinatanong, ano ba ang ating inaasahan pa sa mga minahang ito? Paano tayo matulungan? Kasi alam natin talagang ang buhay ay talagang kailangan nating magtulungan, at dapat may pakinabang din tayo sa mga minahang ito. Subalit, hindi dapat kalimutan na may hangganan ng tungkulin ng MMT. Una, ang pagmimina ay pinahihintulutan sa ilalim ng umiiral na batas, partikular ang Republic Act 7942. Ito ang dahilan kaya buhay ang mga minahan sa Pilipinas. Ikalawa, hindi lahat ng hinaing laban sa mina ay saklaw o maaaring direktang aksyonan ng MMT. Tanging mga usaping nasa kanilang checklist at may tuwirang kinalaman sa operasyon sa pagmimina ang sakop ng kanilang mandato, at hindi lahat ng problema o reklamo sa komunidad. Sa kabila ng mga hindi pagkakasundo at pagod sa araw-araw na inspeksyon, nananatiling simbolo ng pag-asa ang MMT. Patunay na pwedeng magsama sa iisang mesa ang lokal na pamahalaan, ang pribadong kumpanya at ang komunidad para sa layuning pangalagaan ang ating kalikasan. Unti-unti na itatayo ang mga programa sa reforestation, river cleanup at environmental awareness training sa mga barangay at paaralan. Dito napapasa ang apoy ng advokasya sa mga kabataan na unti-unting nagiging bagong tagapagbantay ng ating kalikasan. Hindi man laging nakikita sa balita, tahimik na kumikilos ang MMT sa likod ng bawat inspection report, public hearing o pagdinig publiko at rekomendasyon. Parang hangin ang kanilang trabaho. Hindi mo laging nakikita, pero ramdam sa malinaw na tubig, sa mas ligtas na dalampasigan, at sa mga pamilyang mas kampanting hindi nalalason ang kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa tuwing may natatapos na ulat,
laging may kasunod na tanong. Sapat ba ang ginagawa natin para hindi masaktan ng kalikasan? Marahil walang eksaktong katapusan ang pagbabantay dahil habang may mga MMT na nagtitiyagang mag-monitor, magsulat ng report at makipag-usap sa mga tao, may pag-asa pa ang ating lipunang lupang sinilangan. Ito ang Palawan, ito ang ating tahanan. At hanggat may mga taong handang tumayo para sa kalikasan, mananatiling buhay ang MMT at mananatiling may kinabukasang pwedeng ipamana sa susunod na henerasyon. Naway na ipakilala namin sa inyo ang isang makabuluhan at kapaki-pakinabang na dokumentaryo tungkol sa buhay ng mga tagapagsubaybay ng Mina. Ako si Attorney Noel Aquino at ito ang Kaligtasan TV.